Mga kaibigan, kumusta? Ako si Dasha. Ngayon, pag-usapan natin ang quadratic equations. May 5 tayo at kailangan pa nating pasimplihin ng iba. Kailangan natin itong dalawang formula. Kung nanonood ka nito bago ang exam, mag-like ka. Kung matututunan mo to, kahit hindi kumpletong quadratic equations ay madali na. Sinulat ko ang dalawang formula sa ganitong pagkakasunod-sunod. Pero mas maganda kung sa dulo tayo magsisimula para sa discriminant. Ang discriminant ay ganito. Laging may plus dito at dito rin at laging positibo ang resulta. Pwedeng maging negatibo, halimbawa kung B ay 2, pwede nating sabihin na ganito sa loob ng panaklong 2 na ilalagay dito sa formula tulad ng dito sa atin, halimbawa 20x. Kung napapansin nyo sa unang equation, may x2 lang, ibig sabihin a ay equal sa 1. I-komento nyo kung saan. Sa mga equation, 1, 2, 3, 4, 5 medyo kakaiba ang pagkakasunod-sunod at sinusubukan kong lituhin ka dito, kailangan ilipat ang bx sa kabilang bahagi, baguhin ang sign at ilagay sa tamang lugar. Tiyaking lutasin ang quadratic equations kapag nasa ayos na ang lahat para di malito. Kung halimbawa, ang equation mo ay hindi na sa tamang pagkakasunod-sunod, pwede mong ilagay, halimbawa ganito, plus 6. 5x, latter 0. Mas mabuting gumugol ng 3 segundo para isulat muli at ayusin ang equation para hindi malito. Sige, lutasin natin ng maayos. Una, ang unang equation, x2 plus x, 2x 0. Gaya ng sabi ko, kalkulahin muna natin ang discriminant. Tingnan natin ang formula ng discriminant, di sa memorya. I-check natin ang b. Ano ba ang b natin? Nasaan ang x? Wala tayong b. Ibig sabihin, ito'y katumbas ng isa. $12 quarter sa A at ano ang katumbas natin? Isa rin kasi wala ito. Tapos, multiply sa C. Ano ang katumbas ng C? Negative 2. Dahil negatibo, kailangan nating ilagay ito. Ano sa panaklong? Isa, minus, pero dito? Tingnan mo, may minus din tayo dito. At minus sa minus ay plus. 4 sa 1, ano ang 4 sa 2? Sir 8, 9. 1 plus 8, sir 9. Kaya, x1, ipapaliwanag ko rin ng detalyado. Ibig sabihin ito ay b, b ay 1. Kaya 1 plus, isulat natin plus sa x. Sa x2, isusulat natin ang minus. Nga pala, naintindihan mo ba ako? Nakalimutan kong sabihin. Paano ko nalaman na may unang ugat, pangalawa, at discriminant? Kung positibo ang discriminant sa kasong ito ay siyam, ano ang nakukuha natin? 2 ugat. Kung ang discriminant ay katumbas ng ano? 0, ilang ugat ang magkakaroon tayo? Kung 0 ito, pareho lang ang resulta, ano man ang gawin natin, di ba? Magkakaroon tayo ng B2A, isang ugat lang. Kung negatibo ang discriminant, walang ugat. Ugat ng siyam hatiin sa ano? Sa 2, tapos multiply ng 1. 1 plus 3 ka 2, kasi 2x1 sa 2. 3, 1 ay 2, 2 at 2 ay 1. Ito ang unang ugat. Ngayon, ang pangalawang ugat, mas madali ito. Isusulat natin 1. Ang nagbabago kumpara dito ay ang sign lang. Yung plus, ginagawa nating minus, 9 sa 2x1, kaya 1 ang lumabas.
Para 3, 2 ay nagiging 1 hanggang 3. Ilan ang 4, 4, 2? Ang sagot natin ay x1, 1, x2, would 2. Lutasin natin ang ikalawang quadratic equation. Sige, isulat natin ulit. x2, 5x plus 6. Alamin muna natin ang discriminant at ilang ugat meron tayo. Discriminant. Tingnan ang formula. Ano ang B? Negatibo dito. Isulat natin ang buo. 52. 4 times ano? Sa A. At bakit ito ay 1 dito? Wala ito. At i-multiply sa C war 6. Positive 25 at 52. Kahit negatibo, positive pa rin ang 25. 4 sa 6. Sa isa ay 4/4 sa 6, or 24. Kung positive discriminant, dalawang ugat. x1 kalkulahin natin. B. B ay negative. Minus sa minus ay plus 5, plus ugat ng discriminant sa isa, 2 times A. Meron tayo. Ano ang katumbas ng isa? Isa. Sige. So, 5 plus 1, ugat ng isa ay 1. At dito, 6 hatiin sa 2 ay 3 sa arithmetica. Ngayon, x2 ay mas simple. 5, 1 at 2x1 ay 5, 1. 5, 1, 2 ay 4, 2. Kaya 2 ang sagot. Sa ikalawang equation, may dalawang sagot din. Kung may ganitong equation na may malalaking numero, kung square lang natin ang b, magiging 400. Paano natin pasimplehin to? Ito, ideya ko. I-rewrite natin. 5 by 2, 20x plus 15, 0. May 0 at may pagbabawas dito. Naging mas simple. 4x plus 3. Mas madaling i-multiply at divide. Hanapin natin discriminant. Positive o negative? Ilang sagot? Discriminant B. B ay negative pero isulat pa rin. Magiging positive. 4 squared ay 16. (42) o 42, 16, 12. Question 4. 4 chalk 1, 4. 4, 3, 4, 12. 16, 12 o 4. Positive discriminant, so dalawang ugat. Unang x, b. B ay negative na, so 4 plus ugat ng discriminant. 4 o 2, 1 equals 4 plus. Two, 6, 2 o 3 stanu 4 minus 2, simulan ko na isulat agad. 4, 2 hatiin sa 2 ganito. O dito pareho lang, lahat ng kalkulasyon ganun din.
kaya pwedeng isulat agad. 4, 2, 2, at ano? Nasa harap. May numero na tayo. Kailangan i-compute ang discriminant. P2. 42, 4xa, katumbas ng 1 sa C. 45, negatibo, ito makukuha natin 16. Oo, 42 o 16 at dito minus. Sa minus, plus 4 sa 45. Halimbawa, 45 pigs 2. Sa isip ko lang, 45 pigs 2. Magiging 90, 90 x 2, 180, lumabas, 196. Ano kaya ugat nito? x1, h, b, may positibong b, kaya 4 plus 196. Kung tandaan nyo, 14 to at 2, x natin 5, kaya x1 siya 4. Agad titingnan ko, 14, 2, 18. To kasi may 4 tayo, tapos 14 pa. Nine pala. Sa ganitong kaso, pag may equation na ganito, una para sa isang bagay na katulad nito, ang huling equation na kailangan una ay ilipat ang lahat sa isang side at pasimplihin. Para makita mo, isusulat ko ito ng ganito. Kaya isusulat natin ulit ito plus 5x, 15, 2 at plus 11x plus 9. Inilipat natin ang lahat sa kaliwa. Kapag naglilipat tayo ng isang bagay mula sa isang bahagi ng equation papunta sa isa pa, kailangan nating baguhin ang sign. x2, meron pa rin tayong plus 5x, 15, 2x2, 2x2, positibo rin, 11x at 3x2, 5x, 11x magiging 6x at 15. At pati na rin, 9. Ibig sabihin, may mas negatibong numero pa tayo na 24 sa 0. Sa prinsipyo, pinasimple na natin pero dito mas lalo pa nating pasimplehin. Ilabas natin yung tatlo sa bracket, 3x2, 6, 3. Ilan ang magiging 2? Dahil nananatili ang sign, ito, oo, x at 24, 3,
Magkano ang 8? Nananatili rin ang sign. Huwag kalimutan na napakahalaga na mapanatili ang sign para maging 0 ito. Siyempre, dito hinati natin sa 3, magiging 0 ito. Tanggalin natin ito. Mas madali na ang equation. 2x, 8. Mas madali nang i-multiply. Mas mabilis. Kaya may discriminant tayo. Lumalabas na may CAD2 tayo. May b tayo. Isang negative na magiging positive. 4 times a na 1. Magkano ang 4 minus na nagiging plus para sa atin. Dahil minus times minus ay positive. For x, 8, 32. So, 36 pala. Positive ang discriminant. Sa huli nakukuha natin, lahat ng equation may dalawang roots. Ito ang maximum training. Dahil kung isa lang ang root, kulang ang bilang. Kaya para sa inyo, pinili ko. Kaya x ang una, may b tayo. Pero negatibo na to. Kaya hindi na negatibo. Kundi positibo, 2. O basta walang plus, ganito 2, kaya plus discriminant ng 36, at dito 2 times a equals 1. Sige, sino nakakaalam ng 36? Ayos! Two plus 6, 2 or 8. 2 ilang ang arithmetic? 4x2. Agad mula dito, isusulat ko 2 plus 6. 2, kaya negatibo ang numero dito. Kasi 6 mas malaki sa 2, kaya 4, 2, 2 tayo. Magaling. Natuto tayo ng quadratic equations. Simplify pa. Pinasimple natin hanggang may 2 ugat. Subscribe, pumasa sa exam. Good luck sa lahat. Paalam!